Kung mahilig po kayo sa pagkaing Chino pero mas gusto niyo po siyang lutuin sa bahay, para kahit papaano po'y makatipid kayo sa rekado at wala ng mga service charges pa sa restaurant, tapos po'y want to sawa pa ang sinaing nyo, sundan niyo po itong super easy Chinese food na ginawa ko. 30 minutes lang po may ulam na kayo, kakain na po agad kayo. Gumamit po ako ng boneless, skinless chicken thighs o hita ng manok. Pagkahugas ko po sa manok, tuyuin munang maigi. Hiniwa ko po ito ng bite-sized pieces, mga 2 subo lang po ito. Okay ra naman po kung gagamit kayo ng may buto at balat, tapos pag pirito nyo, gawin nyo pong malutong yung balat, okay din po yun. Naglagay po ako ng cornstarch sa isang bowl, tinimplahan ko po ng asin at pamintang durog, tsaka ko po pinagulong ang manok. Basta make sure na well coated po ang lahat ng surface ng manok. Uunahin ko na po itong ating manok. Boneless, skinless, chicken thighs. Ito po'y hita ng manok. Papupulahin natin yan. Kung gusto nyo pong iprito all the way, para mamaya isasama nyo lang, nasa sa inyo na po. Okay? So, konting mantika lang po ginamit ko at ang akin pong kawali non-stick. Lagyan po natin ng konting asin, konting pamintang durog. Ngayon, kahit po nakita nyo nilagyan ko yung ating cornstarch ng salt and pepper, gusto ko pong makasigurado na ang timpla nito'y ayos na ayos, kaya dinagdagan ko po ng asin na naman at saka paminta. Konting mantika lang po ang aking ginamit dahil po non-stick ang ating kawali. Ngayon, kung yung regular kawali po ginagamit nyo sa Pilipinas, yung malalaki, dagdagan nyo po. O siya, diretso po tayo. Pagkatapos po ng 3 minuto, ay babaliktad ko na. Kaya po madaling maluto ito. Nakita nyo, hiniwa ko ng medyo mga 2 bite sizes. Mga 2 subo, 3 subo para madaling maluto. O ngayon, yung kabila naman po, ang gagawin ko ay tatanggalin lang natin ang dugo at nang pumula-pula rin po ng kaunti. O ngayon po, hindi pa to lutong-luto, malasado. Hindi ko na po tatanggalin. Sa kawali, dire-diretso na tayo at konti lang mantika ang nilagay ko at nagmantika na rin po yung ating manok. Unahin na po natin ang ating luya. So habang naluluto pa yung manok sa paligid, nagigisa na po tayo ng luya. Tipid po sa mga kasangkapan na gagamitin. Malalaki po ang luyang nilagay ko kasi para matanggal ko kaagad. Yung iba po ayaw kumain ng luya pero gusto ang flavor. So pwede nyo tanggalin kaagad. Pero kung kayo okay po, maliliit ang hiwa nyo ng luya at kumakain kayo, okay lang po. Lagay na po natin itong ating sibuyas. O siya, diretso po ang paghahalo. Kung nagugustuhan nyo po ang mga ulam na ibinabahagi ko sa inyo, mag-like and subscribe naman po kayo. At saka ano po mang magandang comment na pwede nyo ilagay sa baba, makakatulong po sa akin. Pwede po bang pakilagay sa baba? Salamat po. O ngayon po, ipaghahalu-haluin ko na. O, at luto-luto na ng kaunti yung ating sibuyas at luya para magkasama-sama na yung flavor. Namang ating manok halos 75% na pong luto. Nagmantika na rin, kaya okay na okay yung konting mantika ko lang na ilagay. Saka ako po maglalagay ng ating bawang. Diretso na po tayo sa pagluluto. Takpan ko muna sandali at na magkasabaw-sabaw po ng konti, lalabas yung liquid. O siya. Nagtupig-tupig po ng konti, tingnan nyo. Tapos mapula na po yung ating manok. Pwede na nating isunod yung susunod na ricado. O yun pong ating broccoli. O ito po yung isang buwig na broccoli lamang. O, sa mga special okasyon, pwede nyo siguro kayong maglahok ng broccoli. Alam ko pong medyo may kamahalan ng broccoli dyan sa atin sa Pilipinas. So yung mga nakikita nyo sa palengking mga kapra-kapraso, patulan nyo na po, bilhin nyo na kung gusto nyo medyo special. Ito namang aking ginagawa parang isang Chinese dish. Madalas kong orderin sa restaurant, pwede namang gawin sa bahay. Nakita nyo naman, ang ganda, di po ba? Tignan nyo po yung manok. Mapula na at yung ating broccoli hindi overcook, sandaling-sandali lang, mga 2 minutes. Isusunod ko na po itong ating zucchini. Ngayon, pagdating po sa zucchini, kung medyo mahal ang zucchini sa atin sa Pilipinas, ang ipalit nyo po patola o kaya pipino. Pipino mas maganda. Ang zucchini po kasi din sa Amerika medyo mura-mura ng kaunti kaysa dun sa mga patola at saka upo. Kaya yun po ang aking isinama. Ilalagay ko na po itong ating kabuti sa lata. Kaya po ang ginagamit ko yung kabuti sa lata kasi po mura. Sa Pilipinas yun. Basta tinanggal ko lang po ang tubig. Pero kung meron po kayong sariwa,
syempre mas okay. Bago po tuloy yung matuyo, ilagay na po natin itong ating sabaw. Ito po yung cornstarch na natira. At nilagyan natin ng tubig. Toyo po, at saka po oyster sauce, at saka po sesame oil. So nakita nyo, walang nasayang. Pati yung mga cornstarch na ating pinagulungan ng manok, nagamit pa rin. At nakita nyo kung gaano kaganda ang bango po nito. Hindi pa tayo tapos ha. Bago po natin patayin, ilagay na po natin itong ating kinchay o kajay sibuyas na mura kung ano po meron kayo. Haluin po natin sandali. Hinaan nyo na po yung apoy at halu-haluin na magkasama-sama ang flavor. Kesa naman bumili sa Chinese restaurant, pwede naman gawin sa bahay. Nakita nyo, napakadali. Makakasigurado po kayong ang mga rikadong inihalok nyo, yung kayang-kaya ng budget nyo at sariwa. Tatakpan ko na po at papatayin ko na yung apoy. Para hindi nyo po mamiss ang mga ulam na ibinabahagi ko, mag-like and subscribe na po kayo dito sa aking YouTube channel. Huwag nyo pong kalimutang maglagay ng magandang comment sa baba. Pag binabasa ko po malaking bagay po sa akin yun. Maraming salamat po! O bukas po ulit, gagalingan natin. Ron Bilaro po.